Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po to. Pag-usapan natin itong kolumn po ni Rigoberto Tiglao kasi pinapakalat po ni Bobby Tiglao. Yan ang post ni Bobby Tiglao po. Rigoberto Tiglao. People reject Marcos. Dahil daw sa outcome ng eleksyon mga kababayan na ang nakuha lang ng administrasyon sa alyansa ang nanalo, 6 lang daw po. Paano na yung naging 6? 12 po ang slots para sa pagkasenador. Kalahati yung nakuha ng administrasyon. 3 lang. Or sabihin na natin, 5. Idagdag na natin si Amy Marcos, tapos si Camille Villar. Kanila na. Mas mataas pa rin yung number ng mga senador ng alyansa na nanalo. Di ba po? Tapos may 2 pink na pumasok na hindi man nila yun kakampi, kalaban pa rin. O di ba? So paano na-reject yung ating Pangulo with this election? Kaya tama itong reaksyon mga kababayan ng isang Marcos loyalist na si Yayam Dizon. Sabi ni Yayam Dizon, nakapanalo lang ng 3 senador. Ganyan na ang analysis mo. No wonder your articles are becoming basura these days. About 80% of the winners are administration candidates and 8 out of 11 prosecutors from the House of Representatives won their congressional seats. How that these numbers represent what you glowingly said in your post? Do you even know how to count you? O di ba po, talagang ito mga supporters ni Digong, may diferensya po sa tuktok. Edukado, mataas yung pinag-aralan, naging cabinet secretary rin. Itong si Bobby Tiglao, pagdating po dito sa mga analysis, talaga pag dumikit sa mga Duterte, nawawala sa rason po, naging illogical. 6 yung nanalo sa alyansa. Pagkatapos, sasabihin ninyo, rejection ang result ng survey, ang result ng eleksyon. Yan o. Sabi niya dito sa kanyang kolumn mga kababayan sa The Manila Bulletin, Dutertes are triumphant. Marcos is screwed. Impeachment won't happen. Paano hindi mangyayari yung impeachment po na nakasalang na sa Senado yung trial? Si Sara po na-impeach na ng Congress. Overwhelming yung impeachment sa kanya. Kaya nga ang tawag sa kanya, impeach Vice President. Kaya lang hindi pa sinisimulan yung trial. At kung sinasabi mo na tiwala kayo na si Sara ma-acquit sa Senado dahil may mga kaalyado siya, marami, majority na yung kaalyado. Isabi ko po sa inyo, ang mga senador po, nag-iisip din yan. Kahit yung mga dating kaalyado tulad ni Tolentino, kung saan sila mananalo, natalo si Tolentino. I mean, yung mga incumbent senators, kung saan sila mananalo at saka hindi malalagay din sa alanganin yung kanilang reputasyon kasi kitang-kitang ebidensya napakalakas, lalo na doon sa pagbabanta, saka sa korupsyon sa paggamit ng confidential funds. Boboto yan basado sa ebidensya, sa merito ng kaso, plus gapang. Di ba pa? Di ano niya, Mr. Maravilla, sino ang gagapang? Ayaw kong magsabi kung sino yung gagapang. Pero based sa experience po, di ba nung impeachment ni Corona, overwhelming po yung boto. Kinonvict po si Corona. Ang hindi lang bumoto doon, si 3 na mga senador. Si Senator Bongbong, si Miriam Defensor Santiago, pagkatapos si Senator Arroyo. Remember? Overwhelming po. Nagsimula yung trial, yung perceived na senators na pinaniniwalaan mga kababayan na boboto for conviction. Siyam lang yata yon. So, kapos. Pero nang i-present na yung mga ebidensya po, tapos sabi may mga gapang na nangyari, 20 senador po yung bumoto para i-convict si Chief Justice Corona. 3 lang yung
against. Si Joker Arroyo, si Bongbong Marcos, si Miriam Defensor Santiago. So factor din po yung gapang. Na yan mga senador na yan mga kababayan. Di ba may kasabihan po na yung mga senador, 24 independent republic sila. Pero depende sa usapan. Itong si Bobby Tiglaw, parang kapon lang pinanganak. Yan, tanda-tanda na ninyo sa trabahong yan bilang media man. Hindi pa ninyo alam yung mga ugali ng mga politiko? Kung paano bumaliktad bigla-bigla? Ay nako, alam na natin yan, mga kababayan. Depende sa usapan. Ano niya? Kumusta? Ano yung magiging kalagayan ng ating bansa? Yan ang mga yan ang mga dialogue dyan, mga kababayan. Hindi man yan dinidiretso yung mga pananalita, pero yung mga pahaging po, alam mo na, you must know how to read between the lines kung ano yung pahiwatig. Yung mga minsan, parang napakalakas yung paninindigan. Talagang ayaw. Gusto lang nakausapin ng masinsinan. Paano naman yung ating future, ang future ng ating politika, ang future ng ating bansa? Sabi ko sa inyo, real talk po, may kanya-kanya yan na ambisyon. Yung mga dating magkakaalyado, depende sa magiging kalagayan nila sa politika at depende sa mga plano. Kung naayon sa kanilang panlasa, pag natimpla mo yung kanilang panlasa, madali lang po na makuha ang kanila pong simpatsya. Ganun lang po yan, mga kababayan. Ito naman si Bobby Tiglaw. Pero yung analysis niya talagang sablay po. Kahit bilangin ninyo, 3 lang, gawin pa nating 5 o lampas pa. Mas marami pa rin yung alyansa, 6. Sa mga nanalo, paanong rejection? At saka 80% sa mga congressmen, senators, governor, mayor, na member ng lakas sa CMD, nanalo po ng kaalyado ni Martin Romualdez. Sumalabo po itong mga pinagsasabi ni Bobby Tiglaw. Yan sabi rito, under Speaker Romualdez leadership, lakas CMD clinches 104 seats, remains most dominant party in the House. Speaker Martin Romualdez, who serves as president of Lakas CMD, or the country's dominant majority party, in the last midterm elections led the party's expansive and disciplined campaign across the country. Of the 128 congressional candidates fielded by Lakas CMD, 104 emerged victorious, giving the party a commanding share in the incoming 20th Congress, according to data from the Commission on Elections sent to Speaker Romualdez by Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco. Yan May 13, 2025. So basta lang po dumaldal itong matandang si Bobby Tiglaw na hindi tinitingnan yung data. Kaya kuryente na naman po siya. Gusto niyang lasonin yung isipan ng mga tao. Gusto nila, ang narrative nitong kampo ng mga Duterte o mga sumusuporta sa mga Duterte na with this election result, lame duck na daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong yan doon sa press briefing ni Yusek Castro. Kasi yun ang sinasabi din ni Atty. Harry Roque. Yung challenge po ni Yusek Castro, oy kung gano'n na yan, di umuwi ka na. Mahina na yung presidente. So ano pang kinakatakot ninyo? Na lame duck yung ating Pangulong Bongbong Marcos, umuwi ka na? Sabi nga natin kanina, mga kababayan sa unang video natin, sige ang sabi nila na maisog sila. Sige ang sabi nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, weak leader, kuting. Pagkatapos, yung binansagan nilang weak leader, binabansagan din nilang diktador. You see?
Pagkatapos, yung sinasabi nilang weak leader, yung maisog na leader nila, si Digong, diniliver sa dahig. O, di ba? Paano ninyo tinawag ang isang weak leader na Pangulo na siyang nag-deliver, special delivery, papuntang dahig? At malamang sa malamang, lifetime na niya nagugulgulin ang kanyang panahon sa kulungan ng dahig. Paano ninyo na nasabi ng isang weak leader o ngayon lame duck ang inyong bansag? Ang isang kuting na nagawang ipakulong si Pastor Apollo Kibuloy na nag-protest. Salita na yung COMELEC sa sinasabi ni Atty. Torion, abogado ng Kibuloy, na gustong magpa-recount, manual recount. Di mag-file niya kayo ng protest muna. Recount, election protest, magpa-recount kayo. Kasi alangan man, pag sinabi ninyo, action agad yung Commission on Election. Ano yung base para mag-recount? Tapos may bayad yan, milyon. Per ballot, babayaran ninyo kasi manual recount. Alangan man yung mga taga-Commission on Election, iisa-isahin yung napakaraming boto sa buong Pilipinas nang libre lang. May bayad yan, milyon. Milyon po. So halimbawa pa, may nanalong 3 senador o gawin na nating 5, magiging 3 uli siya. Kasi yung 2 senador, yung top notcher, si Bongo, saka si Bato, malapit na rin i-deliver. Kaya, anong sinasabi ninyo na lame duck yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Abangan na lang ninyo ang paglitaw ni General Torre. Na malamang, itong si Bato, mag-disappear na lang po. Kasi in-interview ni Karen Davila kung ano daw yung gagawin niya kung susurrender siya. Pakinggan natin yung interview kanina kay Bato de la Rosa. Ayan, sa ANC. May kaso, dito na pinailan ng kaso. Okay. Kilala doon. So let's talk about first the ICC. There is no warrant issued against you as of yet. Ang dinidinig ngayon is former President Duterte. You are now a sitting senator. I mean, let's be honest. If a warrant comes out against you, would you surrender yourself to see or papayag na isurrender ka ng administrasyong ito? Yun lang ang masasagot ko lang sa iyo, Karen, is I am prepared for that. I am Prepared daw for siya. that. And I don't have to telegraph my Hindi niya moves, sinasagot specifically my- yung my tanong. plans. I am ready for that. I am ready. for Basta that. ready No. niya ako. Pwede You're ready for ready that, magtago. Nakita nyo na yung nangyayari kay Hindi man niya dating Pangulong sinasabing ready Duterte ngayon. mag-surrender. Would Yes. you allow yourself na nandun ka din, na nakakulong? As I've said, I am ready for that. I don't need to telegraph everything. Sabi niya noon, handa siyang samahan si Tatay Digong. Kung handa kang samahan si Tatay Digong mo, dapat ready kang sumurrender para may kasama na yung matanda doon. 'Di ba? Magtimpla man lang ng kape o magluto ng paborito niyang pagkain. Ganon. Basta sinasabi lang niya, handa daw siya, prepared. Mga kababayan, di man sinabing prepared siyang sumurrender. This is dapat strategic mind ka rin. Hindi ka masyadong Alam na, pag sinabing strategic mind, mag-aalaping lakson o mag-alabantag, mga kababayan. kung hindi ka magpapa-preempt sa mga gagawin mo. As I have said, I'm ready. I'm ready. But as a sitting senator, are you expecting the Senate and the office to protect you? Yes, yes. Regardless kung sino man magiging Senate President namin, whether it be si Jesus Escudero pa rin or yung incoming, I'm sure, one of the incoming returning senators ay pwedeng maging Senate President din, si Senator Tito Soto.
Ayan, regardless kung sino Nagsalita niya po si Tito Sen. Ready daw siya. In case i-offer sa kanya yung pagiging Senate President, ready siyang tanggapin. Sabi yan ni Tito Sen na nanalo sa alyansa ng bagong Pilipinas. Tuloy natin yung sinasabi ni Bato. kanila makaupo, I'm sure I will be provided enough protection. Okay. Ngayon, Senator Bato, Hindi man siya pwedeng proteksyonan habang panahon. Di ba? Ibig bang sabihin, sa lahat ng panahon, mga kababayan, si Senator Bato, titira na lang dyan sa Senado. Payag tayo. At malamang sa malamang, kung may tinatawag siyang strategic plan, preparasyon niya, tingnan natin kung ma-outsmart niya, mga kababayan, si General Torre. Di ba? Yung si Tatay Digo nga niya na seasoned politician abogado, kinikalala nilang pinakamagaling na leader na outsmart. Di ba? Na i-deliver po yung pinakang pinuno nila. Siya pa na isang senador, pati si Bongo or si Sara Duterte. Kaya po, relax lang mga kababayan ko. Huwag masyadong nakikinig dito sa mga propaganda nila. Doon sila magaling sa pag-twist ng mga balita at pati yung mga facts. Imagine, sasabihin mo, nireject daw ng mga tao yung ating Pangulong Bongbong Marcos with the result ng eleksyon. 6 sa alyansa yung nanalo. Rejection para 3 sa kanila. O gawin nating 5. Lamang pa rin ang isa. Talaga itong mga taong ito, napakasinungaling. Arap-arapan sila na magsinungaling. Mga kababayan, para lasunin lang yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Yung mga tao pa naman, pagkasinungalingan, madali pong kumalat pagkasinungalingan. Fake news. Pag fake news po, walang tanong-tanong. Tanggap nila agad, pinapaniwalaan. Pag katotohanan, mga kababayan, ang pinapakalat, laging duda. That is the sinful nature of man. Yan ang ebidensya ng pagiging sinful ng tao. Madaling maniwala sa kasinungalingan, pagkatotohanan ng sinasabi, ayaw niyang maniwala. Bakit ko alam siya, mga kababayan? Try ninyo mag-share ng katotohanan galing sa Bible. Ayaw maniwala ng tao. Kaya nga ang tawag sa Bible, Bible truth. Alam nila na Bible truth, pero ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Masakit sa tainga. Boring. Pero pag sinabi mga kababayan ng mga religious leaders na pinaniniwalaan nila, ang daling maniwala po, ay ang daming nabibiktima, naluloko, tulad ng pastor na nakakulong. Di ba? Kaya nabibiktima mga kababayan ng mga nagsasamantala kasi yun ang natura ng tao. But anyway, ibigay ko sa inyo ang mga sinasabi dito ni Bobby Tiglao sa kanyang kolumn po para basagin po natin. Marcos is screwed daw. Dutertes are triumphant. Dutertes is screwed. Ang screwed po, si Digong, screwed siya doon sa kulungan ng dahig. At malapit na rin si Sara with the impeachment trial. At pag kalusot siya, limbawa, worst comes to worst, nakalusot siya, hindi siya na-convict, may kaso siya sa korte na ipafile yung DOJ. Right now, nasa level pa ng DOJ. Yung kasong grave threats at saka yung inciting to sedition. Halimbawa pa, malusutan niya pa rin yung inciting to sedition and grave threats. May crimes against humanity siya sa ICC tulad ng kanyang tatay ni Bongo at ni Bato. Paano triumphant yung mga Duterte? Aber nga, Bobby Tiglao, ipaliwanag mo. Tapos sabihin mong screwed yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano screwed ang ating Pangulo na until now, Pangulo pa rin? Despite ng mga pangarap ng mga DDS na iluklok na si Sara, hindi man mangyari yung kanilang people power. Walang suporta from the military, the PNP, at lalo na sa ating mga mamamayang Filipino. Paano screwed yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba po? Simple analysis. Ngayon sabi dito, despite tens of billions of pesos hijacked from government's dole-out funds to bribe voters, President Ferdinand Marcos Jr. lost the crucial Senate elections
which was both a referendum on his administration in a proxy war between him and former President Rodrigo Duterte. So malabo po na natalo sa eleksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na 6 sa mga members ng alyansa nanalo. Unless ang count ninyo ng majority, yung 3, mas malaki na yung 3 kaysa sa 6. Or 5, mas mataas na ang bilang na 5 kaysa sa 6. Di ba po? Yun na ba ngayon ang bagong pagbibilang po? Pabaliktad na. Yan ang sabi niya rito. Marcos would not become president if not for Duterte support. Yet he politically stabbed him and his daughter Sara in the back a year later. Lahat baliktad po. Hindi mananalo si Digong noong 2016 kung hindi sinuport ng mga Marcos supporters. Sinuport ng mga Marcos supporters kasi in-endorse ni Amy Marcos. Yun ang malinaw. Now, itong sinasabi ninyo na he politically stabbed Digong and Sara Duterte, walang katotohanan. Never na ginawa na sinaksak sa likod politically ng ating Pangulo si Digong. Si Digong po kinasuhan 2017 pa sa ICC ng mga agrabyadong pamilya. Noong kanyang war on drugs, walang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagkataon yung warrant of arrest, pinalabas panahon ng ating Pangulo. Baliktad kayo mag-isip eh. Baliktad yung inyong pagkakaintindi. At hindi din si Sara Duterte sinaksak sa likod. Si Sara at saka yung kanyang kasabwat na si the little girl nagtry na tanggalin, palitan bilang Speaker of the House si Martin Romualdez na nilagay ng ating Pangulo para kanyang knight in shining armor na booking. Diba? So kung may traidor, hindi po yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, sila yung trinaidor. May kinampanya ni Martin Romualdez. Sumasalang na lang sa stage. Nagpasalamat pa nga si Sara Duterte. Pagkatapos, gaganon-ganonin na lang niya. Tatawagin pa niya na tambaluslos. Kaya itong mga nangyari sa kanya, nangyari dahil sa kanyang ambisyon. Kanilang ambisyon ni little girl at ng kanyang kampo, napakalinaw. Dinesignate na nga niya, inappoint yung kanyang sarili as designated survivor. Siya lang ang gumawa na vice-presidenting ganyan, openly dinideclare niyang gusto niyang palitan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na Pangulo. Hindi makapaghintay, walang delikadesa, walang kahihiyan. Napakalinaw at siya lang yung nagbanta openly. Kaya recorded siya. Yan ang rason kung bakit siya na-impeach ng Congress. Isa sa mga articles of impeachment. Huwag kami babitiglaw. Pinipilipit ninyo ang kwento, ang katotohanan. Hindi man po yon. Hindi ninyo mapapaniwala yung mga mamamayang Filipino kasi kitang-kita ang ebidensya. Nasubaybayan nila yung kwento. Ang ating Pangulo hindi man ang aaway. Si Martin Romualdez hindi nang aaway. Inambisyonan sila. Yan ang katotohanan dyan. Saka itong sinasabi ninyong tens of billions of government fund na ginamit sa ayuda para i-bribe yung mga botante, masyado naman ninyong ibinababa, iniinsulto yung dignidad ng ating mga mamamayang Filipino na mga mahihirap. Nangangailangan sila ng tulong at nagkinabang, transparent yung distribution, hindi tulad ng paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte na haros lahat, chichirya yung beneficiaries. Doon wala kayong komento. Pero dito sa ayuda na nakarating sa mga mamamayang Filipino, may sinasabi kayo, kinikriticize ninyo. Pinakinabangan ng ating mga mamamayang Filipino. Pag hindi nagtulong, hindi nag-distribute ng ayuda, may reklamo kayo kasi ginugutom yung mga Filipino. Ngayon na pinapakain yung mga Filipino, tinutulungan, may reklamo pa rin kayo. Damn if you do, damn if you don't. Yan ang problema sa mga uri ninyo, babitiglaw. Hindi ninyo nakikita ang kabutihang ginagawa ng ating gobyerno. Never pa na na-achieve, nagawa ng mga previous administrations. Ang ginagawa ng ating Pangulo, doon lang sa pag-alis sa mga pagkakautang ng mga farmers na beneficiaries ng
comprehensive agrarian reform program na wala na silang binabayaran, in-erase lahat ng ating Pangulo. Sino ba nakagawa nun? Wala. Ni isa sa mga previous presidents beginning from Cory Aquino hanggang kay Digong, masyado kayong insecure. Mali itong mga statement niya na hindi naging presidente yung ating Pangulo kung hindi sa suporta ng mga Duterte. Baliktad po, walang Duterte sa national position kung walang Marcos. Tama po, kung walang Marcos supporters. At si Sara, kung naniniwala siyang mananalo siya, di sana hindi siya kumandidatong mayor ng Davao. Wala siyang tiwala na mananalo siya. Kaya yung Run Sara Run, hindi nila tinuloy. Nagli-leading siya sa survey, mga kababayan, nung hindi pa nagdi-declare yung ating Pangulong tatakbo sa pagkapangulo. Nang mag-declare na yung ating Pangulo, natakot si Sara, nag-mayor na lang. Kinausap ni Amy Marcos na mag-vice presidente, nakumbinsi siya. Kasalanan yun ng Marcos, ni President Bongbong Marcos. Nagpakumbinsi siya. Di sana, nag-refuse siya. Iba. Pagkatapos, susumbatan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga pinag-iingi niya, hindi na pagbigyan. Hindi man niya naayos yung DepEd. Tapos yung paggamit ng pondo, hindi niya inayos. Yan tuloy na impeach. Tapos ituturo niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sinabihan ba siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na waldasin yung pondo ng DepEd, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential funds? Binigyan na nga ng pondo para magamit siya ng maayos. Ginamit niya sa hindi niya mapatunayan kung paano ginastos. Kailangang sagutin niya kasi may tinatawag na public accountability. O ngayon, kung naniniwala siya na tama, di isa-isahin niya doon sa impeachment trial. I-ready na niya yung kanyang defense. Hindi yung iwas pusit. Kinukonsinti nitong ni Bobby Tiglao yung maling gawain ng ating mga opisyal, lalo na ni Sara at saka ni Digong. Sabi niya, with the dictator DNA running strong in his veins, he had to remove Vice President Sara and destroy the Duterte legend that was the sole obstacle to his clan continuing in power after 2028. Anong dinistroy ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang mga Duterte. Ang nag-destroy po sa mga Duterte, sila mismo. Self-destruction ang ginawa nila. Sino ba nag-utos? Pangulo ba? Yung ating Pangulo ba ang nag-utos? Para pagbantaan ni Sara yung ating Pangulo? Inutos ng ating Pangulong, bantaan mo ako. Napapatayin mo ako. Di ba? Inutos ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pagwaldas niya sa confidential funds? Kaya siya na-impeach? Paanong paninira yon sa parte ni Digong? Paanong paninira yung kasong crimes against humanity na tinuturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong na nag-file ng kaso, mga Makabayan Black, Anti-Marcos Group, pati yung impeachment, Akbayan, Makabayan Black, tapos yung mga church-based organization na anti-Marcos? Bakit tinuturo ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na wala mang kinalaman? At sabi nga ni Jose Castro, tinanong ng taga Net25 kung ipoporso daw ng ating Pangulo yung impeachment, sinupalpal ni Jose Castro. Wala niyang ganun. Hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpoporso niyan. Ang posisyon ng ating Pangulo, wag na nito, diniscourage niya yung Congress na ituloy ang impeachment. Hindi man yun nagbabago. Kaya lang, nakita ng mga majority members ng Congress, tiningnan yung final ng minority, kung may base ba, ayon, pumirma yung majority. Kaya na-impeach si Sara. Pagkatapos, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siniraan si Sara. Hindi mo kailangan siraan si Sara. Si Sara, siniraan niya yung sarili niya. Doon pa lang sa pagbabanta, pagmumura niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi yun kasiraan sa kanyang sarili at si Office of the Vice President. Siya mismo ang sumira sa kanyang sarili. Talaga ito si Bobby Tiglao. Baliktad na po mga kababayan yung pag-iisip. Tumanda ng paurong. Ano nangyari sa iyo, Bobby Tiglao? Dati, hindi ka man ganyan. May may backup ba galing sa Beijing?
Nagtatanong lang po. Sabi niya rito, when that failed miserably, Marcos threw everything but the kitchen sink at the Dutertes. He bribed his minions in Congress through government dole-out funds for the House of Representatives to impeach the Duterte daughter. Patunayan mo nga sa husgado na yung ayuda, bribe, i-question mo sa korte na ang ating Pangulo nanuhol sa pamamagitan ng ayuda, pinuhulan yung mga congressmen. Tingnan natin kung yung judge pumabor sa posisyon mo. Lahat kayo akusasyon, lahat kayo daldal. Sabi niya pa, he connived with the Communist Party to get a neo-colonial body, the ICC, to kidnap him and throw him in jail to await a kangaroo court media-based trial. He even got the National Bureau of Investigation to frighten off anti-Marcos bloggers by issuing subpoenas against them, some for unspecified crimes. Anong unspecified crimes? Na nagsorry nga yung mga sinungaling na vlogger ng mga Duterte. Hindi nila naidepensa yung kanilang sarili doon sa investigation ng Quadcom. Nangiyak-iyak baga? Lahat nakaaka, aligasyon, walang base yung kanilang mga sinasabi. Mga opinion man lang nila, walang facts. Huwag kami, babitiglaw. Tapos, paano nakipagsabuatan? Kaya ba ng ating Pangulo makipagsabuatan kay Franz Castro? Tinulungan ba ng ating Pangulo? Di inadapt sana si Franz Castro. Tapos yung isa pa, kumandidato na from the Makabayan Bloc, inadapt na sana. Wala eh. Yung mga Makabayan Bloc, anti-Marcos. Gusto nga rin panagutin yung ating Pangulo doon sa budget. Nakikita natin sa mga rallies, yung anti-Marcos, mga communist Makabayan Bloc, noong panahon hanggang ngayon, anti-Marcos sila. Kaya malabo itong mga akusasyon po ninyo, Bobby Tiglaw. Baseless accusation po. Sabi niya dito, the midterm election result have appended the previous Marcos-controlled Senate structure. The Dutertes have the support of 10 senators. Now the biggest bloc there, Go de la Rosa, Alan Cayetano, Robin Padilla, Marcoleta, Dato Villars, Amy Subiri, and Pia Cayetano, who would, if push comes to show vote with her brother Alan. 9 of the senators, including the sole Marcos struggler, Lito Lapid, are of the I am for me ideology. The Total Fos, the two Estrada sons, Sherwin Gatchalian, Loren Ligarda, Joel Villanueva Lacson in Soto. Even if he was essentially placed in the post as Senate President, nobody really believes Francis Escudero is a Marcos man, as he has been buddies with Bongbong in their young days and known his very short limits. Hontiveros, Bam Aquino, and Pangilinan are strongly anti-Marcos personalities because they were one way or another part of the movement against the Marcos dictatorship in their youth. So ano ang punto mo? Hindi mananalo yung impeachment, yung conviction, hindi mangyayari sa impeachment trial sa Senado. Hindi man po pinoporsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung impeachment. Ever since, ayaw man niya sa impeachment. Kaya lang, in-impeach ng Congress, di kailangan po na mag-Senate trial. Ituloy ang proseso. Halimbawa man, hindi makonvict si Sara kasi sabi mo, nandyan yung majority supporter kalyado ni Sara Duterte. Yan naman po, hindi man po pinoporsyon nga ng ating Pangulo yung impeachment. Pero si Sara Duterte, may kasong inciting to sedition at grave threats sa DOJ. Saka po, may kasong crimes against humanity. Si Sara Duterte, si Bongo at si Bato. Na malamang sa malamang, mismong si Sara Duterte yung nagsabi, baka nga siya priority na i-deliver sa The Hague. Yan ang sabi niya mga 2 weeks ago. So ano ang punto mo kung hindi ma-impeach? Ang impeachment kay Sara is just one of the sword of Damocles hanging before her head. Naintindihan mo na, matandang Bobby Tiglaw? Yan ang mga kasong yan, wala man dyan kinalaman
ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang may kinalaman sa kasong yan, si Sara mismo. Kasi siya yung nagkasala, siya yung nagkamali, kaya siya kinasuhan. Gustong-gusto ninyong dinadrag yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tutok sa tutok na tutok sa trabaho. Yung panawagan nga po niya after the election, panawagan niya sa mga nanalo, magtulungan na niya tayo. Yan sabi ng ating Pangulo. Marcos talks unity with only 6 Alyansa Senate bets poised to win. Yan ang ating Pangulong Bongbong. Ano? Governance anya is a shared responsibility, a mission that requires unity in burden sharing for the common good. To the newly elected, regardless of party coalition, I extend my hand. Let us move forward together with open minds in a common purpose. To those who supported the candidates of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, thank you for your trust. We may not have won every seat, but our work and mission continue. Yan ang ating Pangulo. Kaya niyang magtrabaho. Kahit anong kulay, dilawan man yan o DDS, presidente siya ng buong bansa, ng lahat ng mga Pilipino. Naintindihan mo na matandang Bobby Tiglao, kung kailan ka tumanda, nagrisiko na yata yung yung brain mo. Natunaw na ba? Naging tulad na mag-isip ng mga DDS. Anong meron? Di ba? O ito yung sabi ni Soto, willing daw siya na i-accept ang Senate presidency if there are enough numbers. I will make sure the budget of government is used correctly. I will exercise oversight on previous laws, authored and introduce new legislation. Sabi po ni Soto sa 20th Congress. Ganon mga kababayan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.